Kilala niyo naman personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidungan po. Big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet drop, at saka may dalawang resort, maraming bahay, at saka apartment po. Boss, ano man yung mga sinabi mo, dapat yung totoo lang, boss. Dahil alam mo naman na biktima din kami, na huwag mo na kami idamay. Ang mga sangkot dapat managot. Yan ang utos mismo ng Pangulo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. 4 na bagong testigo ang lumulutang ngayon. Makakatulong kaya sila sa investigasyon? Magandang gabi, ako si Willard Cheng. Mapapanood tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33 at Samsung TV Plus. Ako naman si Pinky Webb. Simulcast din tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. Simulan na natin ang agenda. 4 pang akusado sa missing sabungero case, humihingi ng proteksyon mula sa gobyerno. May panawagan din sila sa kanilang umano'y boss na si alias Totoy. Senador Risa Ontiveros kinasuhan na sa NBI ang mga nasa likod ng mapanirang video laban sa kanya. 1 dosenang vlogger na nagpakalat umano ng video, pinaiimbestigahan din. Kwentong barbero o kwentong walang kwenta? Malacanang tinuligsa ang mga bagong banat ni dating Duterte spokesperson Harry Roque laban sa administrasyon. ML Party List Representative Laila De Lima hindi pa kayang patawarin si FPRRD. Mga nagpakulong sa kanya, sasampahan daw ng malicious prosecution case. US President Donald Trump balak na ring ipa-deport si world's richest man Elon Musk. Tech billionaire, ayaw na raw muna ito patulan. At huli pero hindi kulong. Dating Congressman Dan Fernandez at Ivana Alawi parehas ng closet. Bakit kaya? Lumalalim pa ang misteryo sa kaso ng mga nawawalang sabungero. 4 na suspect pa ang gusto ng tumestigo ngayon. Pinangalanan na rin nila ang kapwa-akusado at whistleblower na si alias Totoy. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Mga biktima rin po kami. Yan ang pahayag ng 4 na bagong lumulutang na testigo sa missing sabungeros case na sina Robert Matiliano, John Reconsolacion, Virgilio Bayog at Mark Carlos Zabala. Takot po kami dahil pinagbantaan po kami tayin at sinabihan po kami na umalis na po kami para hindi kami madamay. Kasama ang 4 sa 6 na security personnel ng Manila Arena na nakasuhan 2 taon na ang nakararaan. Ang itinuturo nilang si alias Totoy, ang kanilang boss na si Julie Dondon Patidongan, ang head of security ng Manila Arena, kung saan huling nakita ang ilan sa mga nawawalang sabungero. Kilala niyo naman personal si alias Totoy? Opo, siya po yung head ng security namin po. Julie Aguilar Patidungan po. Big time, mayor, may sariling bodyguard po, may bullet drop, at saka may dalawang resort, maraming bahay, at saka apartment po. January 2023, nang mag-issue ng arrest warrant ang isang korte laban kina alias Totoy dahil umano sa kidnapping at serious illegal detention ng missing sabungeros. Matapos ang 8 buwan, nahuli ang 6 na sospek pero agad din silang naghain ng petition for bail. Matapos dinggin ng pre-trial sa mababang korte, aprobado ang petition for bail at nakalaya ang 6 na akusado. Dahil ayon sa judge, wala naman umanong personal knowledge ang mga pulis na tumistigo laban sa kanila.
Iniakyat ito ng piskal sa Court of Appeals at sinabing nag-commit ng grave abuse of discretion ang humatol na judge dahil binaliwala umano nito ang mga ebidensyang iprenesenta sa korte. December 2024 nang panigan ng CA ang mga prosecutor at sinabing denied ang petition for bail ng mga akusado. Nitong May 2025, muling naghain ng apela ang mga suspect at iniakyat na ito sa Korte Suprema. Paninindigan ng mga akusado, wala silang kasalanan. Sa Facebook Live ng isang Justin Cruz noong June 30, nanawagan ang 4 kay alias Totoy na huwag silang idamay at sabihin na ang katotohanan sa likod ng missing Sabongeros. Boss, ano man yung mga sinabi mo, dapat yung totoo lang, boss. Dahil alam mo naman na biktima din kami, huwag mo na kami idamay. Boss, maawa po kayo sa amin, lalo na sa aming pamilya. Panawagan din nila sa gobyerno, bigyan sila ng proteksyon bilang state witness. Sa pinakahuling pahayag ng DOJ, wala pa raw basihan para gawing state witness ang mga suspect. Kinakailangan pa raw i-evaluate ang kanilang credibility at bigat ng kanilang mga testimonya. Sa kabila nito, si PBBM na mismo ang nag-utos ng isang malalimang investigasyon patungkol sa mga nawawalang sabongero. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Tinutuon ni Senador Risa Hontiveros ang banta niyang kasuhan ang mga nasa likod ng alegasyong bayaran ang kanyang mga testigo. Ilang mga vlogger damay din. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Sinampahan na ng reklamo ni Senator Risa Hontiveros ang mga nasa likod ng viral videos ni Michael Maurilio na mas kilala sa alias na Rene, kung saan sinabi nitong sinuhulan siya ng senadora para tumistigo laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Cyber libel ang isinampa ni Hontiveros laban kay Rene at sa social media page na Pagtanggol Valiente. Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na't ang tinarget ay hindi lang ako, ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Pinaiimbestigahan din ng senadora ang 100 vlogger na naging disinformation channels daw ng videos. Kabilang dito ang dating press secretary ni PBBM na si Trixie Cruz Angeles, veteran journalist na si Jay Sonza at sina Sas Sasot, Crisette Chu at Banat Bay. Wala pa raw impormasyon sa kinaroroonan ni Rene. Higit 1 linggo mula nang nagpasaklolo siya sa opisina ni Hontiveros matapos umanong dukutin ng KOJC. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan, pero gayunpaman kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sa kanyang complaint affidavit, kunento rin ng senadora na 1 araw matapos ang huling mga mensahe ni Rene ay lumabas na ang mga video sa Pagtanggol Valiente Facebook page. Kaya ngayon, pinatutukoy na rin ni Hontiveros sa NBI kung sino ang mga nasa likod ng account. 1 milyon daw ang sinuhol ng senador sa dating Senate witness para tumistigo laban kay Kibuloy at sa mag-amang Sara at Rodrigo Duterte. Nag-alok pa raw ito ng dagdag suhol kung titistigo rin siya kontra kina Senators Bongo at Bato de la Rosa. Mariin itong pinabulaanan ni Hontiveros. Naglabas pa siya ng mga resibo, mga screenshot ng mga unang mensahe ni Rene para patunayang ito mismo ang lumapit sa kanya para maging Senate witness. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Agad namang bumuelta mga vlogger na pinaiimbestigahan ni Senador Risa Hontiveros, mensahe ni Jason sa senadora kung napahiya siya sa umano'y pagbaligtad ng kanyang testigo, problema niya raw yun, huwag na raw siyang idamay. Kinwestiyon din ni Crisette Chu ang pagdamay sa kanya sa kaso. Anya nagpapa-victim lang si Hontiveros at tila balak silang tanggalan ng freedom of speech. Para naman kay Sasot, dapat ding idemanda ang mainstream media na mas nauna umanong nagpakalat sa mga sinabi ni alias Rene. Makakausap naman natin ngayon vlogger and former Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Trixie. Magandang gabi din po sa inyo. First of all, Attorney, ano ho ang reaksyon ninyo dito sa cyber libel complaint ni Senador Risa laban sa inyo? Una, liwanagin natin, this is a complaint for investigation.
Hindi ito libel complaint or cyber libel complaint sa amin as it is erroneously being reported. Una yan. Pangalawa, ayon mismo sa reklamo ni Senadora Risa Hontiveros, mayroong disinformation network o kaya may mga nag-share at nagpaikot ng video ni alias Rene. Isa ako dun sa hindi nagpaikot ng video na yan. At ni minsan hindi namin ni-repost sa kahit anong social media platform. Gayunpaman, kung ang pinupuntirya niya ay yung pagkomento namin sa paglabas ni alias Rene, ito ay bahagi ng ating karapatan magsalita at magpahayag dahil pampubliko po ang paglabas ng statement na yon. But in spite of that, pinost din namin ang kasagutan ni Senadora Risa at nag-post din kami tungkol sa kanyang press conference kung saan inilahad rin namin ang kanyang panig. So, ang tanong, bakit dun pa lang, nagre-request pa lang siya for investigation, tinatawag ng kami na nag-circulate ng mga videos nitong taong to. Simple lang naman mag-search sa internet. Pagka nakita na hindi kami, para makita na hindi kami nag-share ng kahit anong video nitong nagtatawag na alias Rene. In the first place, attorney, kilala niyo ho ba ang nasa likod nitong Pagtanggol Valiente account? Actually, hindi ko kilala either that account o mismong itong si alias Rene. Ngunit sinubaybayan pa rin naman natin yung saga na yan dun sa Senado. Although not even very much. Kukunti lang ang mga dati naming mga posts tungkol dito. In fact, 0. Pero nung pagpahayag nitong si alias Rene tungkol dun sa kanyang pagbabaliktad, di natural magkukomento ang mga tao dahil pampubliko naman yung pag-post nitong video niya. Ano ho ang mga susunod ninyong hakbang tungkol dito sa legal action ni Senador Risa? Tignan po muna namin kung kami ba ipapatawag ng NBI tungo dito sa sinasabi niyang reklamo. Ngunit isang cursory na pagbabasa lang doon sa aming mga posts o sa social media platform namin o kahit panoorin nila yung mga Facebook Live na ginawa namin tungkol dito, we had been fair. In fact, pinuri pa namin si Senadora Risa dahil tama yung kanyang pagpuntirya doon sa mga sinabi nung alias Rene sa kanyang video. Maaari namin gawing available ito kay Senadora kung siya lang po ay nagtanong sa amin. Sana hindi ganito. Sana hindi siya nagko-conclude at naglabas na kaagad ng mga pangalan, hindi pa pala sila nakakabasa ng aming mga social media posts. Ano po ang nakikita ninyong implication sa mga vlogger tulad ninyo dahil dito sa legal action ng Senadora? Actually, ang nakikita namin dito ay may ilang mga government officials na nasasanay na gawin kaming whipping boy. Kami na lang parate, kami. Tignan ninyo, wala ngang nag-circulate, at least ako, and most of the people dun sa listahan niya, hindi ni-repost yung video na yun. Pero unang-una kaagad kami ang pinupuntirya dito. Tandaan po natin, may karapatan pa naman magsalita, magpahayag. At kung tama naman ang sinasabi, ano ang ikinagalit ni Senadora Risa dito? Gayunpaman, karapatan niya na magpaimbestiga, karapatan niya mag-file ng kaso kung sa tingin niya aggrieved siya. Kung sa tingin niya siya po ay nasira o siya po ay naakusahan dito unfairly, wala kaming problema doon. Ang problema, yung kanyang paglalahad, pagsasabi na bahagi ng misinformation network o kaya nag-circulate ng mga video nitong taong ito, then konting checking naman sana. Attorney Trixie, for context, ano ho ba yung inyong komento in the first place tungkol doon sa video? Doon sa video, kasi medyo live kasi yun eh. Sinabi ko, bago namin tinalakay, sabi ko, may naglabas ng video na ganito. Ito ang summary. Pero gusto kong ipaalala sa lahat na hindi ito under oath at hindi pa ito nasusumite sa hukuman. And therefore, yung sinasabi nitong si alias Rene ay hindi pa napapatunayan. Maaari nyo pong i-check yung Facebook Live namin doon. Maaari nyo din i-check yung second na live namin kung saan pinoint out pa namin, binigyan namin ng kabuuan yung press briefing na ginawa ni Senadora Risa. Panig niya yon, buong buo na siya lang ang pinag-usapan doon. Meron kaming bahagi kung saan sa tingin namin
pinupoint out namin yung mga kahinaan, gayon pa man, sinasabi namin na unang-una, itong alias Rene, hindi pa nag-execute ng second sworn statement. Video pa lang ito. And therefore, hindi pa yan napapatunayan. Hindi pa yan umaabot dun sa level ng kanyang testigo sa Senado. Attorney, any plans to reach out to the office of Senator Hontiveros? Well, hindi naman sila nag-reach out sa amin. Pero siguro in the interests of fair play, I will ask our lawyers kung ito ay tamang hakbang. Kung ito ay ipapayo sa amin, then wala akong problema with reaching out. Gayunpaman, sana chine-check muna nila bago sila mag-akusa. Alright. Maraming salamat po sa inyo, vlogger and former Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Hindi pa handa si ML Party List Representative Laila De Lima na patawarin si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang pagkakakulong sa drug-related charges. May inihahanda ring legal action ang kampo ni De Lima. Tila hindi basta-basta palalagpasin ni ML Party List Representative Laila De Lima ang naranasan niyang persecution sa ilalim ng Duterte administration. Sa isang text message sa Bilyonaryo News Channel, kinumpirma ng kampo ni De Lima na magsasampa sila ng isang malicious prosecution case sa tamang panahon. Isa si De Lima sa mga pinakamaingay na kritiko ng dating Pangulo. Pinamunuan niya ang Senate Justice and Human Rights Committee hearing mula 2016 na siyang nag-imbestiga sa madugong war on drugs ni Duterte. Pero naaresto siya noong 2017 dahil sa 3 drug-related cases na isinulong ng 11 kongresista. Pinamunuan ito ni then House Speaker Pantaleon Alvarez, isang malapit na kaalyado ni FPRRD. Matapos ang halos 7 taong pagkakakulong, nakalaya si De Lima at tuluyang napawalang sala taong 2024. Ang tanong, handa na ba siyang patawarin ang tinatawag niyang chief oppressor na si FPRRD? I have already forgiven the rest, all of them, including the former Secretary of Justice. I've forgiven him already. And all those who aided, those who acted as handlers of these witnesses, and especially those witnesses, every one of them I've forgiven already, even though most of them did not ask for forgiveness. Only about 2 or 3 of them asked for forgiveness. But the president, the former president, not yet, not ready to do that. Nitong Mayo, binawi ng Court of Appeals ang desisyon sa ikatlong drug charge kay De Lima at muling binalik ito sa mababang korte. Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni De Lima na unprecedented ang ganitong klaseng desisyon mula sa CA. It was perplexing to us that the disposition on the part of the Court of Appeals. In the first place, the very fact that the petition as filed by the Office of the Solicitor General was not dismissed outright was already questionable because it was violative of the constitutional prescription against double jeopardy. Nitong June 27, muli siyang inakwit ng Muntinlupa RTC dahil sa pagbawi ng isang key witness ng kanyang statement laban kay De Lima. Ayon sa korte, may reasonable doubt at hindi mapapatunayan ang mga alegasyon laban sa dating senadora. The court said that the recantation was valid. And in our view, in my view, Judge Alcantara was saying, without the testimony of Mr. Ragos, because he is the key witness, there is no other evidence to show my link, your involvement, in the illegal drug trade. Sa pagbubukas ng 20th Congress, isa si De Lima sa mga magiging miyembro ng House Prosecution Team laban sa anak ni FPRRD na si Vice President Sara Duterte. Ang kasalanan mo ay hindi kasalanan ng Pangulo. Yan ang banat ng Malacanang matapos sisihin ni Harry Roque ang administrasyon sa kanyang mga kaso. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta? Kwentong barbero?
Muling binweltahan ng Malacanang si former Duterte spokesperson Harry Roque matapos nitong sisihin ng administrasyon kung bakit kinailangan niyang umalis ng bansa. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, wala naman silang kinalaman sa pagkakasangkot ni Roque sa mga iligal na aktibidad ng mga pogo. Dagdag ni Castro, walang ibang dapat sisihin si Roque kundi ang kanyang sarili. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. de la Serna. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? Naniniwala ang Malacanang na hindi mapatatahimik ng China ang mga Pilipinong tunay na pro-Philippines. Ito ang pahayag ng palasyo sa pag-ban ng China kay former Senator Francis Tolentino, bagamat ipinauubayan ang issue na ito sa DFA. Sa usapin naman ng K-12, nilinaw ni Yusek Castro na hindi naman tutol ang Pangulo dito. Isa kasi sa mga inihaing bill ni Senator Win Gatchalian na magbukas ang 20th Congress, tanggalin ang GA subjects sa kolehiyo at ilipat sa senior high school. Nang sa gayon, umikli from 4 years to 3 years ang mga college degree. Nauna nang sinabi ni PBBM sa kanyang vlog na palpak ang K-12. Susuportahan pa rin daw ito ng administrasyon hanggat batas pa rin ang programa. Hindi po niya sinasabi na hindi natutol siya sa K-12. Ang sinabi lang po niya ay hindi naging epektibo agad dahil hindi na i-prepare ang mga ahensya para dito. At ngayon po, sa pamamagitan din po ni Secretary Angara, ini-improve po ito. Nakatakda namang isiwalat ng palasyo ang resulta ng investigasyon laban sa Villar-owned Prime Water matapos nitong masuri ang 2 kahon na dokumento mula sa luwa. Ngayong darating na Biyernes, pag-uusapan ang mga rekomendasyon ng ahensya. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. In this digital age, maraming kabataan ang kinakain ng negative effects ng social media. Kaya ang sagot ni Senator Ping Lacson, i-regulate na ang mga online platform. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Pinagalitan ko siya, huwag kang magbura. Nagpupuyo sa galit si Rinaldo at napagalitan ang kanyang 12 anyos na anak na lalaki nang unang beses niyang marinig na magmura habang nagsiselfone. Aminado siyang hindi niya nababantayan ang anak sa paggamit ng social media dahil araw-araw siyang nasa lansangan sa Metro Manila bilang TNVS driver. Yung paggamit ng mga social media ganyan kasi marami siyang natututunan na kawalang hiyaan na salita. Unang-una, yung pagkanonood siya sa mga vlogger na nagmumura. Panay pagmumura yung kanya. Kahit sa minumura ka na niya. Kailangan medyo pigilin. Pansin din ng environmental ranger ng Barangay 76 ng Pasay na si Nelson, hindi tulad noong kabataan niya, wala na ngayong pisikal na mga aktibidad ng mga bata dahil halos maghapon ang nakatutok sa kanilang mga cellphone. Di na sila makagawa ng mga makaagaham na magawa doon ng yung normal na paglalaro o kaya mag-aral o magbasa, doon na po umaasa sa gadget po. Ang mga pangamba ng mga magulang tulad ni Rinaldo at Noel ang nagtulak kay Senador Pamphilo Lacson para isulong ang panukalang batas na magtakda ng regulasyon sa social media access ng mga kabataang edad 17 pababa. Ang pagtaas niya ng mga kaso ng mental health problem, pagkabalisa, depresyon at social isolation sa mga kabataan ay iniuugnay sa overexposure sa mga social media platform. Batay kasi sa pag-aaral ng United Nations Children Fund, natukoy na ang social media exposure ng mga batang Pinoy ngayon ang dahilan kaya lantad sila sa cyberbullying, body image pressures at online harassment. Ginagawa na niya ngayon sa Australia ang regulasyon sa paggamit ng mga menor de edad sa iba't ibang social media platform at maaring gawing ehemplo ng Pilipinas. Sa kanyang panukala, pagbabawalan ng mga menor de edad sa paggamit ng social media services. Kailangan ding magpatupad ang mga social media platform ng reasonable steps at age verification measures para dito. Saad pa sa Senate Bill ni Lacson na ang Department of Information and Communications Technology o DICT ang magiging implementing agency na magmomonitor ng pagsunod ng mga social media platform at gagawa ng mekanismo para ma-report ang paglabag at mag-iimbestiga ng mga reklamo tungkol sa paglabag ng batas. 1 milyong piso hanggang 20 milyon pesos ang multa sa mga hindi susunod na social media platform at service provider.
Para sa isang magulang na halos ubos na ang oras sa trabaho gaya ni Mang Reynaldo, welcome ang nasabing panukalang batas. Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Fake news peddlers at negative use ng bots o deepfake. Yan naman ang target labanan ni Senador Pia Cayetano sa inihaing panukalang batas na Artificial Intelligence Regulation Act. Ang mga susuway magmumulta ng 1 hanggang 5 milyong piso o makukulong ng 3 hanggang 10 taon. Laman din ang panukala ang pagbuo ng National AI Commission o NAIC na magiging attached agency ng DICT. Ito ang kauna-unahang panukala na nagsusulong ng regulasyon sa paggamit ng AI sa Pilipinas. Pumalag ang aktres na si Sunshine Cruz sa gitna ng anyay fake news tungkol sa relasyon nila ni bilyonaryo Atong Ang. Sa Facebook, nag-share si Sunshine ng mga screenshot na nagsasabing hiwalay na sila at nakaranas umano siya ng pang-aabuso. Giit ni Sunshine, sharing misinformation is not advisable, especially if the news comes from a questionable site. Nag-post pa ito ng listahan ng mga dapat tandaan para matukoy kung fake news ang isang istorya. December 2024 nang ikumpirma ni Ang relasyon nila ni Sunshine dito mismo sa Bilyonaryo News Channel. Absolute Divorce Bill isinusulong na naman sa Kamara. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Boni MRT Station. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mas mabilis, mas mura at mas malawak na internet ang layunin ng konektadong Pinoy Bill. Pero ang malalaking telco players hindi pabor dito. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Sujin Kim. The last bill to the President to veto the proposed bill because what we perceive as faulty provisions that could compromise national security. Sa gitna ng layuning mapabilis ang telco service sa bansa, isang panukalang batas ang nasa kamay na ngayon ng Pangulo na magbubukas sa industriya sa mga new player, ang konektadong Pinoy Bill. Sa ilalim ng panukalang ito, ang mga kumpanya na nagnanais magbigay ng telecommunication services tulad ng voice, data o satellite connectivity ay hindi na kailangan ng prangkisa sa Kongreso. Registration na lang sa NTC at compliance sa mga batas ng DICT. Ayon sa mga taga-suporta nito, layunin
Layunin ng Konektadong Pinoy na paluwagin ang telco industry para mas maraming makapasok na kumpanya, mapataas ang kompetisyon at mapababa ang presyo ng mga serbisyo. Pero hindi lahat ay sang-ayon. Ang major telcos gaya ng Globe at PLDT Smart na bumubuo sa Philippine Chamber of Telecommunications Operators o PCTO ay matinding tumututol dito. It's a cute name, but it's fraught with dangers. And there's only registration. People can game the system. You only require registration, unvetted. Napakadaling sabihin na more players will drive down the cost. Hindi mo pwedeng just come up with a sweeping statement that it's gonna lower costs. I'm fearful really of what's bound to happen. Ayon sa Globe, ang pinakamalaking banta ay ang probisyon na nagbibigay ng 2-year grace period sa mga bagong operator para makakomply sa cybersecurity standards. That's very dangerous. Malign actors can embed malware and other malicious software into the system that can pollute the entire telecommunications industry. Medyo chapsuy na kung ano yung pwede nila karga, kinarga na nila talaga lahat. Hindi rin tanggap ng PCTO ang anilay free-for-all na paggamit ng spectrum. Not simply free ride on existing telecommunications. Mag-build din sila ng infrastructure in order for us to share reciprocally. Hindi yung mag-free ride ka na lang. Isa pang pinagtatalunan. Another would be the provision on the unfettered, unbridled use of frequencies with respect to satellite system operators. Because this will cause serious interference. Ayon sa PCTO, hindi man lang daw sila na-consult bilang stakeholders. Ang Globe at PLDT Smart hindi naman daw tutol sa kompetisyon, pero dapat daw ito'y makatarungan. Ang hiling ng industriya, ibalik muna sa Kongreso ang Konektadong Pinoy Bill at irepaso ng mas malawak, mas maingat at mas pantay. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Raffle draw pero ang mga tumataya hindi nananalo. Yan ang scam Tambiolo at ang mga nasa likod nito arestado. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Walang kaalam-alam ang mga utak at better ng raffle draw na ito sa San Vicente, Tarlac. Na-target na pala sila ng operasyon ng PNP Anti-Cybercrime Group. Scam Tambiolo raw ito at isang uri ng illegal gambling. Wala nang permit, wala pang nananalo. Nasa 5 taon na raw operational ito. At marami ang naeengganyo dahil sa magagandang papremyo. Based on the advertisement online, yung pinaka-grand prize nila is Toyota Fortuner worth 4.5 million. Second is the business package worth 1 million pesos. And then third is 150 square meter lot worth 1 million also. Then meron ding, since today is June, July, merong wedding package worth 500,000 and other consolation prizes. May mga online ad pa raw ang pakulo, pati bentahan ng ibang tickets, pero on-site ang bulahan. Marami ang nagpupunta na umaasang swertihin, kaya lang talagang mailap ang swerte dahil lokohan ang draw. Pag-raffle talaga ay physically merong isang venue silang pinipili at doon pupunta yung mga tao. Para siguro makita yung, marami ako nakita nanalo ng mga consolation prizes, pero ang question is whether meron ba talaga nanalo na grand prize. Ay mga small boxes containing some groceries. Halos 100 na umano'y operator ng pasugalan ang naaresto. Kabilang ang financer, admin staff, distributors at mga agent na sinampahan na ng kaso. Kakasuhan din ng paglabag sa illegal gambling, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012 ang nasa 1,000 individual na tumaya sa scam. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Mas mataas na by 50 pesos ang daily minimum wage ng mga empleyado sa Metro Manila. Pero para sa ilang senador, kulang pa rin ito. Yan ang agenda report ni Hannah T. May konting extra sa payslip na aabangan ng staff ni China ngayong Hulyo. Bahagi sila ng 1.2 million minimum wage workers sa Metro Manila na makakatanggap ng dagdag 50 pesos thanks to Wage Order number NCR 26. By July 18 yan magiging effective.
Ang workers sa non-agriculture sector makakatanggap na ng 695 pesos a day. Ang nasa agriculture, retail at small manufacturing, 658 pesos naman. Sabi ng Labor Department, ito na ang highest pay adjustment ever approved by the NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Bilang tagapangasiwa ng coffee stand na ito na may 2 staff, sabi ni China, di pa raw nila masyadong mafe-feel ang 50 peso wage increase. Kaya lang, in the long run, baka magkaroon ng konting adjustments sa production nila. By plane kasi ang pagpapadala ng ingredients, lalo na't sensitive ang ingredients nila gaya ng kakao. Ang business namin na to, tinutulungan namin yung mga small farmers from Mindanao. Binibigay namin siya dun sa mismong nangangailangan, which is the farmers. Kung worker side, benefit siya kasi tataas yung sahod nila. Pero para kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, hindi sapat ang 50 peso wage hike. Kahit welcome development ito, tingin niya Filipinos deserve more. Isa si Estrada sa mga nanguna sa mga Senate hearing pagdating sa wage issues noong 19th Congress. Kaya naman, i-refile niya ang bill tungkol sa 100 peso nationwide daily pay hike, ang parehong Senate bill na pinasa ng Senado sa nakaraang Kongreso. Ang fellow senator niyang si Bongo, di rin tanggap ang 50 pesos. Kaya naghain din siya ng panukalang 100 peso across the board daily wage increase para sa minimum wage earners. Bawat piso, bawat sentimo ay napakahalaga po sa ordinaryong manggagawa. Kaya dapat taasan na po ito. Kulang yung 50 sa NCR, sa totoo lang. Habang tumataas yung bilihin ay kulang po yung 50. Kaya sana po'y maipasa itong 100 at dapat nga noon pa ito eh. Nandiyan na, pinasa na namin dito. Sayang naman, pinaghirapan natin ito na maipasa. Living wage naman ang basehan ng sinusulong na panukala ni Senator Joel Villanueva na chairman ng Senate Committee on Labor. Layunin nitong iakma ang minimum wage na tinatalaga ng mga regional wage board. Nakikita natin ito yung makatarungan, sapat na pamantayan na dapat gamitin ng ating mga wage boards para po sa disenteng mamumuhay ng ating mga manggagawa. May sariling version naman ng Kamara, ang proposed 200 peso minimum wage hike sa private sector workers sa ilalim ng House Bill 11376. Para kay China, masyado nang masakit sa bulsa kung aakyat sa lagpas 100 pesos ang increase sa sahod ng mga taga-NCR. Huwag na rin daw sanang magpropose ng taas sahod kung mataas naman ang economic prices. Wala rin siya kasi magtataas din yung mga businesses ng products nila ng prices para dun So, ang pinaka-the best talaga dyan is yung, para sa akin, is yung babaan yung mga bilihin. Sa ngayon, nasa Pangulo na ang final decision sa kung ano ang magiging fate ng minimum wage. Una nang sinabi ng palasyo na aminado silang dapat balansehin ang needs ng workers at employers. Sakaling maisabatas, yan ang first legislated nationwide wage hike mula pa noong 1989. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Kasabay ng patuloy na pagtangkilik ng mga kabataan sa vaping at paninigarilyo. In full swing na ang kampanya ng DOH laban dito. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. 913,316 o 14.1% ng Filipino students aged 13 to 15 ay nahuhumaling na sa vape. Ito ang lumabas sa report ng Global Youth Tobacco Survey ng WHO. Bukod pa ito sa mga kabataang naninigarilyo. Bilang isang hakbang ng Health Department para masugpo ang patuloy na pagtaas ng bilang ng tobacco smoking at vaping among youth, nagsasagawa ngayon ng mga health literacy campaign sa mga paaralan. Inuna ang Eusebio High School sa Pasig City kung saan itinatag ang kauna-unahang Anti-Vape at Anti-Tobacco Council na binubuo rin ng mga estudyante. Binigyang diin ng mga eksperto sa kabataan na ang bisyong ito ay magdudulot ng Vaping-Associated Pulmonary Injury o VAPI at E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury o EVALI. Muli rin nilang pinabulaanan ang misconception na alternatibo ang vape sa paninigarilyo dahil pareho lang itong
nakasasama sa kalusugan. May toxicity ka na embalsamo ka pa, tapos yung mga toluene acetone, these are organic chemicals, so nakaka-inflame sila ng baga natin, ng sistema natin. Pag samasamahin kaya natin silang lahat. Bukod sa chemical additives, nariyan din ang nicotine. Hindi lang pala tayo ma-addict dahil sa nicotine na makikita natin kung paano kataas. Kung hindi, yung flavors, and there are, I heard, 1,000 flavors already, from bubble gum to blueberry to apple, whatever flavor you like, pwede nilang ibigay. That gives you a very good sense, and that causes addiction. Aminado ang mga student leader ng Eusebio High School na may mga kaibigan, kakilala o kaedad silang naninigarilyo o di kaya ay nagve-vape. Kaya dapat maging magandang impluensya ang Anti-Smoking and Anti-Vaping Student Council sa kapwa nila mag-aaral para kontrahin ang bisyong wala namang dalang benepisyo. Diin din ng mga eksperto na hindi lang ang mga naninigarilyo at nagve-vape ang apektado, maging ang mga nasa paligid dahil sa tinatawag na second-hand smoke na nalalanghap nila. At meron ding third-hand smoke kung saan ang mga kemikal ng vape at sigarilyo ay naiiwan sa paligid gaya ng damit, kurtina at unan na maaring malanghap at magdulot din ng panganib sa iba. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Binuhay ni 4-piece party list Representative JC Abalos ang panukalang pagkakaroon ng absolute divorce sa bansa. Git ni Abalos, hindi layunin ng House Bill 108 na himukin ang mga mag-asawa na maghiwalay, kundi para ito sa mga toxic na ang relasyon. Kumbinsido ang kongresista na marami ang susuporta sa panukala dahil una na itong naipasa sa huli at ikatlong pagbasa sa Kamara. Kabilang sa grounds para sa absolute divorce ang pananakit sa petitioner, anak nila o anak ng petitioner sa iba, at physical violence o moral pressure sa petitioner. Nauwi sa trahedya ang pagresponde ng isang pulis sa holdapan sa Quezon City. Kaya naman kinilala ng Chief PNP ang kanyang sakripisyo at katapangan. Ang detalye sa Agenda Report ni Francis Folve. Dinalaw ni PNP Chief Nicolas Torre ang burol ni Patrolman Harwin Courtney Bagay sa Camp Karingal. Namatay ang 28-year-old na si Bagay matapos barilin ng sospek sa isang robbery sa Commonwealth Avenue. Ayon kay Torre, nagpakita ng katapangan ng pulis sa kanyang ginawa. Kaya naman nararapat-an niya itong bigyan ng medalya ng kadakilaan. Patay din ang sospek matapos barilin ng nooy sugatang si Bagay. Malungkot man ang pangyayari, indikasyon naman ito, ayon kay Torre, ng mas mabilis na responde ng pulis sa krimen. Natin ang responde ngayon, nakikita natin talagang inaabutan ng pulis ang mga kriminal. Sa Cebu, ganun din ang nangyari. Kaya nakagaw ng baril, responde ang pulis ang mabilis, inabutan niya ng kriminal. Isang nakabalita, incident rin. Napatay din ng kriminal ang ating pulis. It's never a consolation na napatay din natin yung kriminal na nakapatay sa pulis natin. Dahil dito, pag-aaralan daw ng pamunuan ng PNP kung kailangan ng dagdagan ang armas ng mga pulis o ipatupad na muli ang pagsusuot ng bulletproof vest bilang dagdag proteksyon sa mga operasyon. Paiigtingin din daw ng PNP ang kanilang kampanya sa Loose Firearms. We are reviewing our procedures. We are also reviewing our SOPs para mamitigate ang danger. Kasi totoo talaga yan. Kaya nga, kung saan tumatakbo palayo ang ibang mga mamamayan dahil sa takot, dahil sa may nangyayari na may kriminal na problema, ang pulis ay pasalubong. Bukod sa financial support, pinamamadali na rin ni Torre ang pagbibigay ng benepisyo sa naulilang pamilya ni Patrolman Bagay. Di pa raw makapaniwala ang girlfriend ni Bagay sa kanyang sinapit. Sa social media, sinabi niyang, "This is not just going to make me cry. It's going to kill and destroy me." Tanggap naman ng pamilya Bagay ang pag-alay ng kanyang buhay para sa iba. Malungkot man, lagi raw nilang ipagmamalaki ang kabayanihan ng kanilang mahal sa buhay. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel.
Arestado ang 6 na Chinese nationals sa isang residential area sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga. Kinilala ang isa sa kanila bilang si Zhao Jianfeng, isang high-value fugitive na wanted dahil sa large-scale telco fraud. Sa impormasyon ng Chinese government, isa rin si Zhao sa core members ng transnational criminal ring na sangkot sa telecom at online investment scams. Nasa kustodiya na ng NBI ang 6 na suspect. Formal nang nanumpa sa pwesto si Laguna Governor-elect Sol Aragones. Sinaksihan ng iba't ibang opisyal mula sa mga bayan at lungsod ng Laguna, mga taga-suporta at kawani ng lokal na pamahalaan ang kanyang oath-taking. Si Aragones ang 29th governor ng Laguna at ikalawang babae na namuno sa kasaysayan ng lalawigan. Kasabay ng seremonya, ikinasa rin ang isang medical mission para magbigay ng gamot sa mga mahihirap na residente. Dalawa hanggang 3 bagyo ang maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Hulyo. Ayon po yan sa Pag-asa. At kaugnay niyan, makakausap natin ngayon Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Chanel, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din sa mga taga-subaybay po natin. Para po sa ating weather update, meron pa rin po tayong binabantayang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa line 155 kilometers east ng Tuguegarao City, Cagayan. Sa ngayon po, mataas pa rin po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. At kung magiging bagyo po, mataas din ang chance na magtaas din kaagad tayo ng tropical cyclone wind signal number 1, lalo na dito sa may northern Luzon. Pero sa ngayon, bilang low pressure area, nagdadala na ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region at Aurora. Naasahan din natin yung mga pag-ulan dulot naman ng southwest monsoon dito sa Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro. Para naman sa Metro Manila, rest of Luzon at Western Visayas, mataas din ang tsansa ng mga pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, para sa mga hindi ko po nasabi, nabanggit, inaasahan na maaliwalas naman ng panahon, pero mataas din ang tsansa ng mga panandaliang pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot pa rin ng southwest monsoon. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi. Chanel, ano ang track nitong LPA? So nakikita po natin, ito po ay pa-northwestward po rin po yung kanyang track po. At inaasahang makaalis sa Philippine Area of Responsibility by anong by araw kaya? Po. So nakikita po natin by weekend po. I see. Chanel, nasabi namin kanina, ayon nga sa Pag-asa, posibleng asahan ng 2 o 3 bagyo sa buwan ng Hulyo. Is this because ito ang naging history sa mga nakalipas na taon? Yes po, climatologically po, usually 2 hanggang 3 po pag July. And so far, wala pang nakakapasok Yes po, dito sa na bagyo because right now LPA yung inyong minomonitor. Yes po, opo. Okay, so meron bang namataan na iba pang sama ng panahon na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility? Yun po, ngayon po may bagyo po tayo sa labas pero wala naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Yung mga possibility po na magkaroon po ng epekto, sa ngayon po wala po, liban lang dito sa low pressure area natin ngayon. Malayo-layo pa siya. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Hindi pa tapos ang Wimbledon journey ni tennis phenom Alex Ayala. Sasabak ang 20-year-old Pinay sa ladies double event bukas kasama ang German na si Eva Lise. Nabigo si Ayala sa kanyang kauna-unahang main draw match ng talunin ni defending champ Barbora Krejcikova sa first round ng singles. Wagi si Ayala sa unang set pero nasungkit ng Czech opponent ang second and third sets. Sa kabila nito, gumawa pa rin ng kasaysayan si Ayala bilang first Pinay to compete in the grass major. Mismong si Krejcikova, all praises para kay Ayala. I would like to start with giving the credit to Alex. I mean, what the hell she played in the first set. Yeah, I mean, she was smashing the ball and she was cleaning the lines and all that, so wow.
wow, it's a next generation coming that she's gonna come up and she's gonna be really good in a couple of years. So first of all, big credit to her. Sa NBA, the finals just got sweeter para kay OKC mainman Shai Gilgeous-Alexander. Ayon sa mga ulat, pumirma siya ng 4-year super maximum contract extension sa Thunder worth $285 million. Siya na ang tatanggap ng pinakamataas na annual salary for a player in NBA history. Naging maganda ang nagdaang season para kay Shai na pinangunahan ang Thunder sa kanilang unang NBA championship. Bukod sa pagiging finals MVP, siya rin ang itinanghal na regular season MVP. Umano'y pagawaan ng ilegal na droga, bistado sa Cebu. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Isang drug lab ang natuklasan sa loob ng isang apartment sa Cebu. Operado raw ito ng isang chemical engineer na huli sa buy-bust operation. Yan ang agenda report ni Francis Folbe. Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng PNP at PIDEA ang isang apartment unit sa barangay Zapatera sa Cebu City. Doon nasamsamang iba't ibang laboratory equipment at aparatus at mga powder substance at chemical sa paggawa ng droga. Bunga raw ito ng halos 5 buwang surveillance. Ito ay na-discover natin nung nagsagawa tayo ng mga series of buy-bust operations targeting personalities na nagpapakalat ng party drugs dito sa Central Visayas. Ang una nating nahuli dyan ay yung mga downline distributors. Nung nahuli natin yung mga downline distributors, na-identify natin naman yung mga middle level distributors hanggang sa maabot natin yung pinaka-main distributor. Unang nadakip sa buy-bust si alias Tepen noong June 27. Nakuha sa kanya ang nasa 2.2 milyong pisong halaga ng party drugs, sabu at cocaine. Napag-alaman na isa siyang chemical engineer na ginawang clandestine kitchen-type drug laboratory ang inupahang apartment simula pa noong 2022. Kinasuhan na ang suspect ng paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. During the implementation ng search warrant, meron din tayo na-recover na isang caliber 38, isang 9mm na pistol, ganon din ang mga explosives, merong granada at 2 bala ng M203 grenade launcher. Paalala naman ng PNP sa mga nagpapaupa ng kondo o apartment unit, maging mapagmatsyag at kilalaning mabuti ang kanilang tenant. May legal sanction daw kapag napatunayan na gamit sa krimen ang kanilang property. Para sa agenda, Francis Polbe, Bellionario News Channel. Kontaminado ang mga nasabat na sibuyas na galing umano sa China. Ang mga nagpuslit nito maharap sa patong-patong na kaso. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Positibo sa E. coli at Salmonella ang 14 million pesos worth ng sibuyas na nasabat kahapon ng pinagsanib puwersang BOC, Department of Health at Department of Agriculture.
6 na container van ang na-intercept. 3 sa mga ito naglalaman ng 74 metric tons ng red onions. Ang isa pang van, yellow onions naman ang laman. Sa isinagawang microbiological test ng Bureau of Plant Industry sa mga sibuyas, nakitang mapanganib ang mga ito sa kalusugan. Ang E. coli causes gastrointestinal illnesses. Tatae, malalagnat, kung may edad ka o batang-bata, pwede ka pang mamatay from dehydration. So may issue talaga ng food safety ang smuggled food items. Sa customs declaration, nakasaad na naglalaman ang mga container van ng egg noodles, spring rolls at kimchi. Pero nang buksan, tumambad ang fresh onions at may kasama pang frozen mackerel na tinatayang nagkakahalaga ng 20 million pesos. Mula China umano ang shipment. Utos to ng ating mahal na Pangulo to make food cheap and safe. So hindi po pwedeng ganitong contraband hindi dumaan sa FDA. Ayon sa DA, may 59 na container van ang nasabat din sa Subic na naglalaman umano ng agri-goods. Ayon sa batas, ang smuggling at hoarding ng agricultural commodities ay itinuturing na economic sabotage, lalo na kung lampas sa 10 milyon ang halaga nito. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. This special report is brought to you by Kung may ilang pangakong natupad mula sa nakaraang SONA ni PBBM, marami pa rin ang naghihintay sa listahan, pero hindi pa naman daw huli ang lahat. Sa mga ipinangako ni PBBM, pinakahihintay na matupad, lalo na ngayong tag-ulan, ang mga flood control projects. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Marami pa rin po tayong mga lugar na binabaha dito. So marami pong kaming nararanasan na traffic, gawa po ng baha. Sana mapabilis yung paggawa para pagdating ng buhos ng tag-ulan, hindi na tayo babahain. Hindi maperwisyo yung pagbiyahe. Pero mukhang matagal pa bago matupad ito. Matapos i-veto at napyasan ni PBBM ng higit 16 billion pesos ang 2025 budget para sana sa mga flood control projects. Paliwanag ng Pangulo, may mga ibang kailangang unahin dahil limitado ang budget at kailangang busisiin pa ang mga proyekto ayon sa DPWH. Isa pa sa hinihintay na maipatupad ang pagpapababa ng presyo ng kuryente at magbunga ang pangakong amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA Law. Batid natin lahat na ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa ay mataas. Kaya patuloy tayo sa pagdadagdag ng mga infrastruktura ng kuryente na magpapababa ng presyo ng kalanunan. Sa kabilang banda, tinitiyak din nating makatarungan ang paniningil sa mga consumer. Yung presyo ng ating kuryente sa Southeast Asia, we're second to Singapore sa pinakamataas. Kaya, it also resulted to inflationary reactions. No? Siyempre, mahal yung kuryente mo. So, tas ngayon, may gera kang nangyayari sa Middle East. So, I think it will be a big challenge talaga yung ating usapin ng kuryente. No? Lalo na hindi natuloy yung amendments. Kasi maganda yung amendments dahil it will somehow reduce our dependency nga dito sa traditional source of energy. No? Mas in-explore nito yung non-traditional source of energy as well. Ayon pa sa political analyst at dean na si Gary Junicio, mahalagang pagsikapan na matupad ang pangako ni PBBM na sapat na classroom at dekalidad na edukasyon. Bagay na iniatas niya sa bagong DepEd Secretary Sani Angara na ipinalit niya sa ngayoy karibal na si VP Sara. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. Natiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. So, kung may magandang challenge sa PISA report, tapos may backlog ka for teachers' education, and you have crisis on the classroom. So, triple whammy ito ng education crisis. Kaya,
Kaya makita mo maigi, you will see this disconnect. Yung higher education mo, nagko-comply, at least nagko-comply dun sa mga international rankings, pero yung sa ilalim mo, medyo malaki yung pundasyon ng problema, may problema ka sa foundation. So if this will not be addressed in the coming years, at least in the next 3 years, I mean, it will create education divide. Hindi man nakuha ng administrasyon ang inaasahang panalo sa midterm elections at hindi naging kasing lawak ang inaasahang sibakan. Sa tinawag na bold reset sa gabinete, naniniwala si Dr. Junicio na may panahon pa sa nalalabing termino ni PBBM para maipatupad ang mga pangako. Part ito ng administration's trust no? I mean, all promises made during the SONA should be accompanied with, number one, with a comprehensive program. Yun yung tingin ko naging major problem natin. And of course, the comprehensive program can be effectively implemented by a competent, dynamic, and visionary leaders that can be part of the inner circle of the president, which I think somehow contributed also to some of his failures, especially in the election. Dapat din anya mapakinggan ang mga sentimiento at maiparamdam ang mga resulta sa taong bayan. Bukas sisilipin natin ang estado ng edukasyon at ang mga pangakong reforma ng administrasyon. Special Report was brought to you by One Big Beautiful Bill ni US President Donald Trump lusot na sa Senado. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Binalot ng tensyon ang US Senate dahil sa tinaguriang One Big Beautiful Bill ni Donald Trump. Nail-biting ang botohan at tiebreaker si Vice President J.D. Vance sa botong 51-50. 3 Republicans ang sumama sa Democrats para tutulan ang panukala na ngayon ay ibabalik sa House of Representatives para sa final approval. With this legislation, we're fulfilling the mandate we were entrusted with last November and setting our country and the American people up to be safer, stronger, and more prosperous. I look forward to the House taking up and passing this historic legislation and getting it to the President's desk. Senate Republicans betrayed the American people and covered this chamber in shame. In one fell swoop, Republicans passed the biggest tax breaks for billionaires ever seen, paid for by ripping health care away from millions of Americans, taking food out of the mouth of hungry kids. This is not a big, beautiful bill at all. That is why I moved on the floor to strike the title. It is now called the Act, but it is really a big,
ugly betrayal. Una nang sinabi ni Trump na gusto niya itong maisabata sa July 4, kasabay ng Independence Day ng Amerika. Well, I just heard that about the Senate, and the bill just passed, and it tells you there's something for everyone. I mean, it's a great bill. There is something for everyone, and I think it's going to go very nicely in the House. Actually, I think it will be easier in the House than it was in the Senate. On again, off again. Sumiklab na naman ang word war sa pagitan ni tech billionaire Elon Musk at US President Donald Trump. Ang dahilan ng away, ang spending bill pa rin ni Trump. Pinag-iisipan na raw ni Trump na ipa-deport ang ex-BFF niya na isang South African national pero naturalized US citizen. Tutol ang world's richest man sa spending bill dahil ilulubog lang daw nito ang Amerika sa utang. Sa isang social media post, sinabi ni Musk na tempted siyang palakihin ang away pero nakakapagpigil pa siya. Bida sa The Grand 2025 ang Filipino creatives sa larangan ng fashion, accessories at lifestyle design. Silipin natin ang ilan sa kanilang mga obra sa Agenda Report ni Pierre Pastor. Local Filipino designers ang binibigyang pagkilala at pagpapahalaga sa The Grand 2025, isang nationwide design competition na organized ng Fashion Aid Philippines. Layo nito na makadiscover ng mga bagong Filipino talents sa fashion, accessories at lifestyle designs. Our beloved First Lady. Buhos ang suporta ni First Lady Liza Araneta Marcos sa ganitong mga proyekto. Type talaga yung pinupush yung ganitong creatives into culture, heritage. Hindi mga usual design ang hinahanap sa competition, kundi mga fresh at innovative. If we really want to make it, kailangan ng thinking talaga pang-international. Gustong humanay sa world-renowned Cebu designers gaya ni Kenneth Cabanpue, si Jose Francisco Quintanar, isang young designer mula Cebu City. For the longest time, I was looking for an opportunity to really have the chance to push my brand into like a global stage. And I think this initiative really helps create that environment for us Filipino designers to be ambitious and to really see our true potential through our products. Dream ni Jose Francisco na makilala sa international market ang kanyang brand na Kokoroko at Moy Jewelry. My dream is to really come out of the Philippines as a lifestyle brand, to really capture a global audience and really introducing the sexiness and the creativity of the Filipino. 50 designers ang sumali sa preliminaries. Mula sa 50, pipili ng 20 pinakamahuhusay at ititrain pa sila ng Fashion Aid PH para madagdagan ang kaalaman sa pagdedesenyo. On the spot, nagbigay ang Office of the President ng 1 million pesos bilang suporta sa proyektong ito ng The Grant. Sumunod na ring nag-donate ang iba pang bisita na dumalo at nakita ang malaking potential ng Filipino ingenuity. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Sa gitna ng sunod-sunod na sakuna sa unang bahagi ng taon, paalala ng mga eksperto, hindi lang dapat handa, dapat impormado rin tayo. Yan ang Agenda Report ni Paulo Barcelon. Maging handa sa harap ng iba't ibang sakuna. Yan ang layunin ng National Disaster Resilience Month. Disaster preparedness is not a one-time goal, but rather a dynamic and evolving practice that persistently requires sustained effort and constant progress. Sa unang bahagi pa lang ng 2025, sunod-sunod na ang banta ng kalikasan, kabilang ang pagputok ng mga bulkan at mga biglaang pagbaha dahil sa malalakas na ulan. Paalala ng veteranong rescue doctor na si Ted Esguera, ang mga lugar na sabay na hinaharap ang banta ng pag-ulan at aktibong bulkan, dapat hindi lang basta may sapat na impormasyon, dapat handa rin pagdating sa aktual na disaster response. We have flash flood, groundwater flooding,
We have urban flooding, we have riverine flooding, coastal flooding, all sorts of flooding. Now, if you mix it with lahar, the more it's very destructive kasi ang tubig pwede nang sumira ng ari-arian, kumitin ng buhay, dagdagan mo pa ng mga bato na ipagulong niya with respect to the elevation kung saan siya dumadaan. Dagdag ni Esguerra, banta rin ang pagkalat ng fake news tuwing may sakuna. Kaya naman may 3 tips siya para labanan ito. Una, medyo mahirap to. Tingnan nyo kung yung nag-post ay legit. So alam natin legit kasi sila talaga yung may karapatang mag-post. Number 2, tingnan mo if it's too much rigged with emotion. Because when you are reading features or straight news, these are not really emotional. These are just data and statistics of facts happening around. And pangatlo, let's be cautious and pause for a while. Kasi meron tayong tinatawag na mga unintentional spreader. Ito yung mga taong hindi naman masama. Nag-post lang sila kasi sa tingin nila baka makatulong. Pero hindi nila na-verify. So unintentional spreader. Kasi minsan mahirap rin i-analyze ang mga issues, lalo na uso na ang AI ngayon. Samantala, kinuha na ng OCD ang aktor na si Dingdong Dantes bilang ambassador sa kanilang pinalakas na Panatag Pilipinas campaign. Mapapanood ang mga disaster preparedness infomercial sa mga mall, sinehan at iba pang pampublikong lugar sa buong bansa para siguruhing may alam ang taong bayan sa mga dapat gawin kapag may sakuna. Para sa Agenda, Paolo Barcelon, Billionario News Channel. Libo-libong ceramic solar lamps ang pinailawan sa Rizal Park sa Maynila. For a good cause na, world record pa. Yan ang Agenda Report ni Hannah T. Live mula sa Rizal Park. Hannah, so ilang solar lamps yan lahat-lahat? Willard, good evening. Highlight dito ang 3,500 solar lamps na gawang kamay gamit ang traditional ceramics and of course nilikha ng women cooperatives. At tama ka dyan, Willard, no? Sinimulan nila ang Hulyo sa isang Guinness World Record na tagumpay para sa ating mga Pinoy. At dito sa Liwasang Rizal, nagtipon-tipon ng volunteers para sa tinaguriang largest display of solar-powered lamps sa buong mundo. Project ito ng Litter of Light kasama ang Sun Life na nagdiwang ng kanilang 130th anniversary o Damputik Art Space na nanguna sa pagdisenyo ng mga pot at National Museum of the Philippines bilang pagdiriwang na rin ng World Environment Month nitong Hunyo. Bago ang world record natin dito, Willard, una nang nag-set ng record ang India na nag-feature ng around 2,200 solar lamps earlier this year. At take note, nasa 10% success rate lang daw ang pagiging bahagi ng Guinness World Record. Willard, maraming sektor ang nakiisa from Rotary International, Youth for Dagat at mga estudyante rin mula sa iba't ibang universidad. Pero syempre, local potters ang bida rito na galing sa iba't ibang sulok ng Pinas. Gusto nilang patunayan, kayang magpabago ng mundo ang bayanihan at nagpanawagan sila ng climate justice. At di lang yan, Willard, no? Pagkatapos nilang ipakita o i-display itong mga solar lamp dito sa may National Museum sa span of 1 week, idodonate nila ito sa mga komunidad at yung mga community na ito yung mga walang stable na kuryente, lalo na sa learners sa Region 4A kasama ang DepEd. Willard. Hana, gaano nila katagal yan ginawa? Willard, roughly 4 months yung naging production ng libo-libong volunteers, no, kasama yung local potters na gumawa ng artwork at pag-mold mismo ng ceramic sa pangunguna yan ng Odang Putik Art Space. Sila kasi yung nagkulma nitong design na merong handshake doon sa mga pot. Willard. Hana, paano kapag umulan, maapektuhan ba ang display? At open naman ba yan to the public para doon sa mga gustong magpa-picture?
Oo, Willard, actually kanina nakaranas tayo ng konting ambon bago tayo nag-live, no? And nilinaw naman ng Odang Putik Art Space na merong mga plastic, itong mga ceramic pot para hindi maapektuhan yung solar doon sa mismong mga pot. At ganito rin yung gagawin nila, no, sa entire week ng exhibit dito sa may Liwasang Rizal. And dun sa second question mo, no, this is open to the public, of course. Nandito sila hanggang July 7 bago nga nila i-donate ito sa mga komunidad sa Region 4A. Balik sa'yo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Hanati. Nag-uulat live mula sa Rizal Park. Ipon-ipon na Army dahil BTS is definitely back. Ayon mismo sa K-pop supergroup, may comeback album at world tour sila sa susunod na taon. Inanunsyo nila ito sa kanilang first live stream in nearly 3 years. Dagdag ni RM, ngayong buwan agad nila sisimulan ang kanilang new music. Taong 2022, nang nag-hiatus ang grupo para sa mandatory military service at mag-pursue ng kanya-kanyang solo projects. Huli pero di kulong. Imbes na thirst trap, tila si dating Congressman Dan Fernandez pa ang na-corner ng netizens dahil sa kanyang bagong video. Pinagpiestahan ang mala Get Ready With Me entry nito na pinost sa Instagram. Sa halip kasi na OOTD, ang napansin ay ang kanyang closet at sahig na kaparehas ng sa actress-vlogger na si Ivana Alawi. Dati nang na-link ang dalawa pero dininay ni Ivana na more than good friends sila. Kamakailan lang nang mag-trend si Ivana dahil sa pagiging umano'y mistress ni bilyonaryo Congressman Albi Benitez. Doon na lang ako sa solar lamps ni Hana magpapaselfie kung may OOTD. Pareho ba? Pareho ba? Basta iba yung sahig natin dito. Buti na lang. Yan ang hirap sa mga ano eh. Yan. Ayan o, tinan mo. Ayan. Pareho ba? Basta mahirap sabihin. Oo. Pumili tayo ng ibang ibang tiles. tiles. Pero yung kurtin, ayun, oo. Mahirap nga sabihin. Gano'n na lang, wag na lang. Oo. Hindi naman tayo sure. Kayo talaga, mga intrigera kayo. Importante ibang tiles natin. Safe tayo dito. And BTS is back. Yan. Yun ang importante kahit na tayo, alam naman, sinasabi naman natin na hindi tayo mahilig masyado no, sa mga Korean group, teleseries, etc. They're very popular and I have a lot of friends na talagang ARMY. So that's really a big thing. Okay. Kaya sabi nga natin, ipon-ipon na. Yeah, basta happy sila. For sure. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.